Coming up next, Jesus. Naway pakinggan ng ating Ama sa Langit, ang ating mga panalangin at hugasan po tayo ng banal na dugo ni Jesus. Alam po natin na ang dami ng tao sa mundo, isa po tayo ang tinawag ng ating Ama sa Langit na makarinig ng magandang balita. Tulad ng sabi ng ating first reading sa aklat ng Isaiah, 7:10 hanggang 14. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kahitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaiah, makinig kayo, sambahayan ni David, hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalang Emmanuel. Bago dumating ang Mesiyas, mahigit sa 700 years ang pagitan bago ang annunciation. Nabihag pa ang Israel papunta sa Babylonia at nakabalik pa sila 500 years ulit bago ang annunciation. Kaya nga sabi ng ating ebanghelyo sa araw na ito, sa aklat ni Lucas 26 hanggang 1:26 hanggang 33. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni David. Pag ang sugo pala ay nagkatawang tao, propeta, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. Pag ang sugo pala ay espiritu, nagsasalita si Gabriel. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at sinabi niyang, mabuti kung ano, inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki. Siya ay pangangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Sabi ba ng aklat ng Lucas, natupad ba ang propesiya na binigay ni Isaiah? At natupad din ba ang annunciation ng anghel after 700 years? Sabi na aklat ng Lucas 2:25 hanggang 35, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay ng katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. After 700 years, kailangan makita ni Simeon ang Kristo na sinasabi ng propetang si Isaiah. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang gayong hinihingi ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Paano nalaman ni Simeon? Paano siya nakakasiguro na ang sanggol na karga-karga niya ay ang Kristo? Ano ba ang ginagawa ng mga propeta? Sabi na aklat ng unang Pedro, 1:10 hanggang 11. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsisiyasat at nagsusuri ang mga propeta.
nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinusuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Sinusuri pala ng propeta kung kailan nga talaga darating ang Kristo. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito, ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalan na tatamuhin niya. Paano nangyari iyon? Sabi na aklat ng Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ang Espiritu Santo pala ang kumilos sa propeta para makasigurado siya na ang karga-karga niyang sanggol ay ang Kristo. Sabi nga na aklat ni Juan 6:44 hanggang 45, walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Hindi pala dapat malalapitan ni Simeon ang sanggol kung wala sa kanya ang Espiritu Santo. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nakasulat sa aklat ng mga propeta. At silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Kaya pala nakilala ni Simeon ang sanggol. Kaya nga sabi na aklat ng pangalawang Pedro 1:19 hanggang 21, kaya naman, lalong tumitibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, hindi tulad ng mga ginawa ng taga-Israel. Hindi nila pinansin ang salita ng Diyos, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Ang Espiritu Santo. Higit sa lahat, unawain ninyo, walang makakapagpaliwanag ng alimang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, tulad ni Isaya nang nagpropesiya ng pagdating ng Kristo. Ano naman ang nangyari sa bansang Israel? Sabi na aklat ng mga gawa 13:27, hindi nakilala ng mga taga-Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Jesus ang tagapagligtas. Bakit sa nakilala ni Simeon, buhat nung sanggol pa? Hindi rin nila naunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw na papahinga. Yun ang pagkakaiba. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na iyon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. Ano ba ang sabi ni Simeon sa bata? Ngayon, Panginoon, maari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tanglaw sa mga hintel at magbibigay dangal sa iyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas. Sinabi na pala ni Simeon, pag hindi na nampalataya sa salita ng Diyos, ng marami sa Israel, siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutulig sa siya ng marami, nakapropesiya na pala ang buhay ng Panginoon. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapigatian, parang isang patalim na tinarak sa iyong puso. Napagdahandaan din pala ng mahal na ina kung ano ang mangyayari sa ating Panginoon. Kaya nung sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 5:17 hanggang 20, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Natupad ba ng lahat ng ating Panginoon? Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa,
ngunit ni isang tuldok o kudit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi ito natutupad ang lahat. Babalik pa ang Panginoon, merong pang propesiya na hindi natupad sa kasulatan. Kaya't sino mang magwalang bisa sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ano ba ang sabi ng Diyos sa mga Israelita sa aklat ng Deuteronomio 11:18 hanggang 19? Itanim nga ninyo ang mga utos na ito sa inyong mga puso't kaluluwa. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda at itali sa inyong mga noo. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Imposible po ito mangyari sa tao, pero sa Diyos, posible ang lahat. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation, pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa mga propesiya nito, at tumutupad sa nakasulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Tulad ng sabi ng Panginoon sa aklat ng pangalawang Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. We walk by faith, not by sight. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Mateo 16:24 hanggang 25? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Imposible ang hinihingi ng Panginoon na basahin ang kasulatan umaga't gabi, itali sa noo, sa kamay, imposible mangyari. Pero magagawa ng Espiritu Santo tulad ng ginawa niya kay Simeon. Ang maghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Natupad pa lahat ng Panginoon ang propesiya nung first coming. Sabi na aklat ni Juan 19:28 hanggang 30. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Natupad niya ang lahat ng propesiya. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, inilubog nila ito. Rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisipo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 14:13, at narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At ang sabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ay magpapatunay sa kanilang katapatan. Hanggang kamatayan ang hinihingi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 12:11, nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Sa pamamagitan lamang ng dugo ng kordero ang tagumpay at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, sapagkat hindi nila pinanghanayangan ang kanilang buhay. Handa po silang mamatay. Sabi nga kasi ng Panginoon sa kanila sa aklat ni Juan, babalik ang Panginoon para sa kanyang mga hinirang. 14:1 hanggang 6. Huwag kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin.
Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan? Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Wala pong nakakakilala sa kanya at wala ring nakakaalam kung anong araw at oras. At isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Nagtanong na naman ang doubting Tomas, ang walang pananampalataya. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, sa aklat ng Marcos 13:32 hanggang 37. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras niyon, kahit ang mga anghel sa langit, o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Tulad na nangyari sa Israel, hindi nila alam at namamalayan na ang Kristo na pala ang kaharap nila. Ang katulad nito'y isang taong naglakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ng bawat isa ang kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayo lagi dahil hindi niyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaring sa takip silim, sa tanghali, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Anong sabi ng Panginoon pag nahayag na ang kanyang sugo? Sabi na aklat ng Malakay 3:1 hanggang 5. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo. Ipapadala niya, bigla lamang susulpot, upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang hinihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makakatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap kapag nakita na ninyo siya? Para siyang apoy na nagdadalisay ng bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pilak. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Lebe. Tulad ng ginto at pilak, sa pamamagitan nito'y maging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Dahil dito, ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay maging kalugod-lugod kay Yahweh, tulad ng dati. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, darating ako upang hatulan ang mga mangkukulam, ang mga mangangalunya, ang mga bulaang saksi, ang mga mandaraya sa kanilang mga manggagawa, ang mga nagsasamantala sa mga byuda, ang mga sa mga ulila, sa mga dayuhan at sa mga hindi gumagalang sa akin. Kaya anong sabi ng Panginoon? Sabi niya diyan, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo. Anong sabi ng Panginoon sa aklat ng unang Mateo 1:20? Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, ang sugo ng Panginoon. Pag ang sugo ay espiritu, anghel ang tawag. Kaya nga sabi ng Panginoon sa aklat ng Revelation 22:16, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa iglesia. Espiritu ba siya o tao? Pwede kasi siyang maging propeta. Sabi na aklat ni Mateo 1:22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
Sinong propeta ang sinugo ng Diyos para siya'y magsalita? Sabi kanina ng ating first reading sa aklat ni Isaiah 7:14, dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Si Yahweh mismo ang nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang propeta. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawaging sa pangalang Emmanuel. Kaya nga sabi na aklat ng Hebreo 1:1-3, noong una, nangusap ang Diyos sa atin, mga ninuno, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 700 years bago dumating ang Annunciation. Ngunit nitong huling araw, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Siya daw ang ilaw ng Diyos. Kaya anong sabi kanina ng aklat ng Malakay 3:1, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ipapadala ko ang aking sugo. Biglang lang susulpot. Saan to mangyayari? Sabi na aklat ng Revelation 11:3, ipapadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipapahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Ang sugo ng Diyos, walang pagkakakilanlan, walang pangalan, walang pinanggalingan, wala ring himalang pinakita. Kaya nga sabi na aklat ni Juan 17:3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos, at makilala sa Jesucristo na iyong isinugo. Sino nga ba ang 2 saksi na ipapadala ng Diyos? Sabi nga na aklat ng Sakaria 3:8, makinig ka, Josue, na pinakapunong pari. Ikaw at ang iyong mga kasamahang pari ay mabuting palatandaan sa mga mangyayari sa hinaharap. Palilitawin ko ang sanga na aking lingkod. Biglang susulpot ang sanga. Sino ba ang tinutukoy na mga pari dito? Sabi na aklat ng unang Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng mga maharlikang pari, yung mga hinirang niya. Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kamangamanghang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Kaya nga sabi na aklat ng Zacarias, sino ang sanga na ito? 6:12-13. Sabihin mo sa kanya, narito ang isang taong pangalay sanga. Tutubo siya mula sa kanyang kinalalagyan at itatayo niya ang templo ni Yahweh. Hindi siya mamamatay. Siya nga ang magtatayo ng templo. Uupo sa trono at manunungkulan bilang hari. Tutulungan siya ng isang pari at maghahari sa kanila ang mabuting pag-uunawaan. Ano ba nga kanina ang sabi na aklat ng Revelation 11:3-4? Sabi diyan, ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon. Sino nga ba ang mga nakatayo sa harap ng Panginoon? Sabi na aklat ng Lucas 1:19. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Si Gabriel naglilingkod sa harapan ng Diyos. Siya ang nagsugo sa akin para sabihin sa iyo ang magandang balita. Sino pa maliban kay Gabriel ang nasa harapan ng Diyos? Sabi na aklat ng mga gawa 7:56, sabi ni Esteban, kaya't sinabi niya, nakikita kong bumukas ang kalangitan at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Sila pala ang nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kaya nga sabi na aklat ng unang Pedro, anong ginagawa doon ng anak ng tao? 3:21-22, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi.
Niligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos, naghahari sa roon sa mga anghel. Siya pala ang pinuno ng mga anghel, hari ng mga anghel, Panginoon ng mga Panginoon, at sa mga kapangyarihan sa langit. Sino nga ba ang kaisa-isang pinuno at hari sa langit? Sabi na aklat ng Judas 1:4 at 9. Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ang kanilang kahalayan, ang kanilang mga iniisip. Ayaw nilang kilalaning si Jesucristo ang ating kaisa-isa. Wala nang iba, kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na sa kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila sa ayaw kumilala na iisa lang ang pinuno at Panginoon. Sino siya pag hindi pa siya nagkatawang tao? Sabi na aklat ng Judas 1:9. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, kaisa-isang pinuno, Panginoon. Nang magpagtalo siya sa dyablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi nangahas gumamit ng kalapastangan. Tanging sinabi niya ay parusahan kanawan ng Panginoon. Siya pala. Kaya anong sabi na aklat ng Revelation 11:4? Ang mga saksing ito ay 2 punong ulibo at 2 ilaw na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sino naman ang ilaw? Sabi na aklat ni Juan 8:12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo at sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya pala ang nakatayo sa harapan ng Panginoon. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sino siya? Sabi na aklat ng Revelation 21:23. Hindi na kailangan ang araw o buwan upang bigyang liwanag ang lungsod, ang bagong Jerusalem sa langit. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon. Ang kordero naman ang siyang ilawan. Ang kordero pala ang sarapan ng Panginoon. Sabi nga na aklat ng ni Juan 1:4, sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Pag nahayag na ba ang makapangyarihang anghel, mahahayag din ang kanyang mga hinirang. Sabi na aklat ng Kolosas 3:3-4, sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayo kasama niya. Mabubuhay din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Sabi nga na aklat ng Revelation 17:14, makikidigma sila laban sa kordero, ngunit sila'y matatalo nito, sapagkat ito ang Panginoon ng Panginoon at Hari ng mga hari. Sino ang kasama niya? Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 18:1-2, pagkatapos nito, nakita kong bumaba mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Lumiwanag ang buong daigdig. Kaya niyang paliwanagin ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Ubos lakas siyang sumigaw, bumagsak na ang makapangyarihang Babylonia. Hinatulan niya pa ang mundo. Ngayon ay tahanan lamang siya ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, ng mga maruruming ibon at ng marurumi at kasuklam-suklam na mga hayop. Sino siya? Sabi na aklat ng Revelation 19:3-16, puno ng dugo ang kanyang kasuotan, at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Sumusunod sa kanya ang mga hukbo ng langit, na nakadamit na malinis at puting lino, na nakasakay rin sa mga kabayong puti. May matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa.
Mamamahala siya sa mga ito sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita. May marka pala siya sa kanyang hita. Ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino ang makapangyarihang anghel na to? Sabi na aklat ng Revelation, 10:1-3. Pagkaraan ito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nakabalot ng ulap na may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha. Parang sikat daw ng araw ang kanyang mukha. Tulad ng pagsikat ng mukha ng Panginoong Jesucristo sa Transfiguration. At parang haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na kasulatan na nakabukas. Itinungtong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ang kaliwa. Sumigaw siya. Ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog, ng 7 espiritu ng Diyos. Sino ang may boses na parang atungal ng leon? Sabi na aklat ng Amos 3:7-8. Tunay na ang Panginoong Yahweh ay di kumikilos kung hindi pa ipapabatid sa mga lingkod niyang propeta. Kapag umungal ang leon, sino ang hindi matatakot? Kapag nagsalita ang Panginoong Yahweh, sino ang hindi magpapahayag? Ang Diyos pala ang nagsalita, tulad ng atungal na leon. Kaya nga sabi na aklat ng unang Tesalonica 4:16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel. Iisa lang po ang tinatawag na arkanghel, ang pinuno ng mga anghel, chief. At sa tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Sino nga ba ang makapangyarihang anghel? Sabi na aklat ni Daniel 12:1-3. Sa panahong iyon, tatayo ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. Iisa lang daw ang tagapagtanggol, sabi na aklat ng unang Samuel 2:2-3. Si Yahweh lamang ang banal, wala siyang katulad, walang ibang tagapagtanggol liban sa ating Diyos. Siya lamang. Walang maaaring magyabang sa iyo, Yahweh. Walang maaring maghambog sapagkat alam mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Kaya anong sabi na aklat ni Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Kaya sabi na aklat ni Daniel 12:1-3, sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo, ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Sabi nga na aklat ni Juan 5:21-22, kung paano binubuhay ng Ama ang patay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kaninuman ang Ama, sa halip ay ibinigay niya sa anak ang buong karapatang humatol. Kaya bang buhayin ni Miguel ang kanyang mga hinirang at hatulan ang buong sangkatauhan? Sabi na aklat ni Daniel 12:2-3, muling mabubuhay ang maraming namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. Mangyayari nga, ang marurunong na pinuno ay magnininging gaya ng liwanag sa langit, gaya ng ilaw sa langit, tulad ng 2 saksi. Ang mga umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Sabi pa nga na aklat ni Daniel 11:1, ng unang taon ng paghahari ni Dario na taga-Media, pinalakas ni Miguel ang aking kalooban at tinulungan niya ako. Sino nga ba ang nagpapalakas ng kalooban ng mga hinirang? Sino nga ba si Miguel?
At bakit niya napalakas ang kalooban ni Daniel? Sabi na aklat ng unang Tesalonika 3:12 hanggang 13, naway pasaganain at pag-umapawi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga hinirang. Siya pala, ang Panginoon pala ang nagpapalakas ng loob ng kanyang mga hinirang. Yan ang sabi ng unang Tesalonika 3:13. Kaya nga sabi na aklat ng Daniel, ng Revelation, sino nga ba si Miguel? 12:7 hanggang 11. Pagkaraan ito'y nagkaroon ng digmaan sa langit. Pinamunuan ni Miguel ang kanyang mga anghel. Kaisa-isang pinuno at Panginoon. Kaisa-isang Panginoon. Kaisa-isang pinuno. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Siya pala ang may hawak ng susi ng daigdig ng mga patay. Sabi na aklat ng Revelation 1:17 hanggang 18. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, siya rin ang pinagmumula ng buhay. Huwag kang matakot, ako ang simula at wakas, ang Alpha at ang Omega, at ang nabubuhay. Namatay ako, tingnan mo, ako'y nabubuhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa kanya ang susi. Nasa ilalim ng aking kapangyarihan ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 3:14, isulat mo sa anghel ng iglesia ng Laodicea. Isulat mo sa propeta ng iglesia ng Laodicea. Ito ang sinasabi niya, ang pangalan ay Amen, ang tapat at tunay na saksi. At ang siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos, tulad ng sabi ng aklat ng Kolosas 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay, upang siya'y maging pangunahing sa lahat. Kaya anong sabi ng aklat ng Roma 14:9, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Kaya anong sabi na aklat ng Revelation 9:11 hanggang 12, ang pinuno nila ay ang anghel na bantay ng banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Gringo ay Apollyon, ang tagapuksa, ang may hawak ng susi ng daigdig ng mga patay. Nakaraan na ang unang lagim, dalawa pa ang darating. Nakaraan na ang unang hatol ng Diyos, dalawa pa daw ang darating. Sabi nga na aklat ng Revelation 11:5 hanggang 6, ang dalawang saksi ba ay may kapangyarihang magdala ng salot sa buong sangkatauhan. Sabi na aklat ng Revelation 11:5 hanggang 6, kapag may nagtangkang manakit sa kanila, magbubuga sila ng apoy at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Tulad ng sabi na aklat ng Malakay kanina, 3:1, sa ganoong paraay mamamatay ang mga magtatangkang manakit sa kanila. May kapangyarihang silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensahe mula sa Diyos. May hawak silang susi, pwede nilang isara o pwede nilang buksan. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, magpadala ng salot, at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisi nila. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 11:10 hanggang 15, magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Hinatulan ng dalawang propeta ang buong sangkatauhan. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo.
Sabi nga kanina, at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Sabi nga kanina dyan, pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kayo rito, habang nakatingin sa kanila ang kanilang mga kaaway. Umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap, tulad ng pagdating ng ating Panginoon. Natapos na ang ikalawang lagim na ginawa ng pinuno ng mga anghel, at malapit na ring mangyari ang ikatlo. Isa pala dun sa kanila, ang pinuno ng mga anghel. Hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta, at mula sa langit ay mamalakas na tinig na nagsabi, ang paghahari ng sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Pag nabuhay pala ang dalawang saksi, tutunog na ang pangpitong trompeta. Kaya nga sabi ng ating ebanghelyo sa araw na ito, sa aklat ng Lucas 1:32 hanggang 33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Hindi pa naghari ng walang hanggan ang Panginoon, tulad ng sabi na aklat ni Isaiah 11:1 hanggang 3, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Biglang susulpot ang sugo ng Diyos. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kagalakan at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh, hindi siya hahatol. Sa ngayon, siya na ang hukom. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Tulad ng aklat ni Hunas 3:3 hanggang 5. Nagpunta nga si Hunas sa Nineve. Malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod, pagkaraan ng maghapon paglalakad. Malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Nineve, pagkaraan ng 40 araw, matutulad sa Sodoma at Gomora. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos, kaya nag-ayuno silang lahat, nagdamit ng panluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Bigla lang sumulpot si Hunas sa Nineve. Wala ngang nakakaalam kung saan sa galing. Sabi ni Hunas sa mga taga Nineve, galing ako sa tiyan ng isda at nabuhay muli. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng mga gawa? 17:30 hanggang 32. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang pagkilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Tulad ni Hunas, wala ring naniwala sa ating Panginoon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan. Sinabi naman ng iba, nais naming mapakinggan kang muli tungkol dito. Hati ang pananampalataya ng mga tao. Merong naniwala, meron ding hindi. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas sa araw ng paghukom ng second coming? Sabi nga kanina, ang annunciation, ang isang birhen ay magdadalang tao. Ano naman ang sabi ng Panginoon sa araw ng paghukom? Lucas 11:29 hanggang 32. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila, maliban sa nangyari kay Hunas. Ano ba ang nangyari kay Hunas? Kung paano si Hunas ay naging isang palatandaan sa mga taga-Nineve, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isa palatandaan sa lahing ito.
Sabi pa dyan, sa araw ng paghukom ng second coming, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang narito ngayon ay higit na dakila kay Solomon. Sa araw ng paghukom, sasaksi ang mga taga-Nineve laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Hunas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Hunas ang naririto ngayon. Sino nga ba ang dalawang saksi? Walang pangalan, walang pinanggalingan, at walang himalang ipapakita, tulad ni Hunas na nangaral lang ng mensahe mula sa Diyos. Kaya nga sabi na aklat ni Daniel 9:26, pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Papatayin pala ang dalawang saksi. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagwasak na itinakda ng Diyos. Darating ang Armageddon, ang pangatlong hatol ng Diyos sa pampitong trompeta. Kaya nga sabi na aklat ni Mateo 24:36 hanggang 44, ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagparito niyon. Walang nakakaalam ng pagdating ng pangalawang saksi. Pero alam natin na darating ang Panginoon pagkatapos tumunog ang pangpitong trompeta. Kahit ang mga anghel sa langit ay ang maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Hindi pala mamamalayan ng mga tao ang pagdating ng dalawang saksi. Gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinapahamahalan ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang alipin sa takdang oras? Kaya nga sabi na aklat ni Juan 3:3 at 6, sabi ng Panginoon sa isang dalubhasa sa kautusan, ang pangalan ay Nicodemo. Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Kahit dalubhasa pa sa kautusan, dahil ang Espiritu Santo lamang ang nakakaalam. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Ano ba ang pinagkakaiba ng dalawa? Sabi ng aklat ng Roma 8:5 hanggang 6, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan, kundi ang mga bagay na nauukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Nag-aabang pala ang mga hinirang ng Diyos, ang iba ay hindi. Walang kamalay-malay. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemo sa aklat ni Juan 3:8 hanggang 12, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Alam mo kung saan ito nanggaling at kung saan papunta. Gayon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng mga ngaral? 11:5, kung hindi mo maaring malaman kung paano ang hininga ay pumapasok sa katawan ng isang sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang ina, lalong hindi maaabot ng isip mo kung paano ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung paano darating ang dalawang saksi. Kaya sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sabi ni Nicodemo sa Panginoon, pwede bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel,
hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatutuhanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Nahuli sa ng Panginoon na wala sang pananampalataya. Kaya anong sabi na aklat ng Roma? 8:7 hanggang 8. Kaya nga, kapag sinunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y magiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa aklat ng unang Korinto, 2:9 hanggang 10, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa maumibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kung paano nakilala ni Simeon ang sanggol, ganun din sa mga hinirang ng Diyos. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Lucas 10:21 hanggang 24, nang oras ding iyon, si Jesus na puspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban ay tulad ng sa bata." Tulad ng ating salmo sa araw na ito, sino ba ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak. Walang makakakilala sa dalawang saksi, kundi ang Ama. At wala namang makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At sa mga taong ginawang karapat-dapat ng anak na makakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na walang ibang nakakarinig. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ng Revelation 11:7? Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Kaya sabi ng Panginoon sa aklat ng pangalawang Tesalonica 2:3, huwag kayong papadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at sa paglitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Kaya anong sabi ng Panginoon sa aklat ni Mateo 24:23 hanggang 28, sabi diyan, sapagkat may lilitaw na mga huwad na Mesiyas at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw ang marami, kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Kahit na ang mga hinirang. Tandaan ninyo, ipinauna ko na sabihin ito upang kayo'y makapaghanda. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang, naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang kanluran. May pinagmulan. Kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetre. Kaya anong sabi ni Pablo sa aklat ng unang Korinto 15:23 hanggang 24, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya, at darating ang wakas. Kaya sabi na aklat kanina ng Revelation 11:11, pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hangin ng Diyos na nagbibigay buhay at sila'y tumayo. Sila nga lamang ba ang tumayo? Sabi na aklat ni Ezekiel 37:10,
Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Hindi lang pala sila ang mga saksi. Mabubuhay din pala ang mga hinirang ng Diyos tulad ng sabi kanina na aklat ng unang Tesalonika 4:16. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, tumayo kayo, umakyat kayo rito sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Merong mauunang pagkabuhay kasama ng Panginoon. Kaya nga sabi na aklat ng Revelation 11:12, pagkatapos nito ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit, umakyat kayo rito. Yun pala ang utos na maririnig ng mga hinirang habang nakatingin ang kanilang mga kaaway. Umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at mula sa langit ay may malakas na tinig na nagsabi, ang paghahari ng sanlibutan ay inilipat na kay Kristo na ating Panginoon, maghahari sa magpakailanman. Sabi kasi na aklat ng Revelation 17, sa araw na hipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod. At sa araw na din yon, darating din ang Panginoon. Sabi ng aklat ng Revelation 16:15. In Jesus' name. Inanyahan po ang lahat sa panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Ama, marami pong salamat sa iyong awa at habag. Marami pong salamat sa pagbukas, sa pagpaalab ng aming mga isip, na makilala ka po namin at makilala din namin ang aming sarili na nakatago sa iyong banal na salita. Marami pong salamat sa pagtawag din sa aming mga kapatid sa ilalim ng iyong pangalan. Patuloy po namin hinihingi ang iyong bendisyon. Bendisyonan niyo po ang aming servant, Sli at ang buong sambahayan, ang aming buong sambahayan, ang aming mga kapatid na humihingi ng kagalingan. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Hugasan niyo po kami ng banal na dugo ni Jesus. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. In Jesus' name. Ito ang ating programa, Jesus. Patuloy nang sasabi, ang Diyos ay pag-ibig, nananahan at sumasagawa sa atin. God bless all. Fine lines? Dullness? Say goodbye to these imperfections and unveil your flawless skin with Beauty Essentials Advanced Skincare Services and Soothing Formulas. Is warts your problem? Get them removed for only 888 pesos. Visit us in Solis Street and Molo, Iloilo City, San Jose Antique, and Roas City, Capiz. Or call us at 0919-3939-678. Beauty Essentials Facial Care Center, where skin meets perfection. Beauty Essentials Facial Care Center. Itlog na preska, kag masustansya? Kalang Binay Egg Producing Farm. Order na 0922-235-8306 or visit Porosi, Barangay Capitan Fernando, Leon, Iloilo. Kalang Binay Egg Producing Farm, your #1 source of highly quality fresh eggs. Iloilo Society Commercial Incorporated. Kung kamo nagakinhanglan sang school kag office supplies, chicheryas, cosmetics, kag grocery items, isa lang ang kadtoi. Iloilo Society Commercial. Presyo barato, pwede manegosyohan. Iloilo Society Commercial. May mga sanga sa Aldeguer, Rizal Ortiz Streets, kag Tagbakharo, Iloilo City.
Biskan anong okasyon, kasal, birthday, debut, o company event, Michael's Catering Services ang imong partner. Lechon, adobo, sinigang, lumpia, kag madamo pa. Mayara man kami nga package deal para sa imo kaginawaan. Michael's Catering Services, located at Barangay Cafe Santa Barbara, Iloilo. For contacts, 0966-928-7664 or 0966-710-2587. Michael's Catering Services. Pagkaon nga manamit, serbisyo nga masaligan. NH Motor Sales, ang iyong reliable partner sa iyong sasakyan. Tires, batteries, motor oil, rims, dito lang yan mahahanap sa NH Motor Sales. Main branch, Quezon Street, Molo, Iloilo City, 336-9841 or 337-1989. Haro Branch, MacArthur's Drive, Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, 329-5929. And Molo Branch, South Fundidor, Molo, Iloilo City, 501-4862. NH Motor Sales. Nagapangita ka balasang di kalidad nga construction materials? May marketing ang sabat! Cement, steel, lumber, kag iban pa. Tanan nimo nga kinahanglan, ari na! 10A Marketing, pakita sa 75 Avancenia, Molo, Iloilo City. For contacts, 0999-8826-282 or 337-4384. 10A Marketing,